and it all feels always drama, Praise the Lord! Hallelujah! It's another wonderful, perfect evening mga kaigsunan. Nagkapasalamat taning kagabi ng karon in behalf of Sister Dottie. No? Like to welcome you sa atuang programa karon, Moving for Christ. No? For the past 26 years mga kaigsunan, na gipiyal sa Ginoo ni ato ang tawag nato bulhaton. No? We started February 8, 1998, no? Ug more or less na nata sa 26 years mga kaigsunan na nagapaambit sa pulong sa Ginoo, no? Pinaagi sa ato ang broadcast. Nagsugod ta mga kaigsunan sa cable hantod niabot ta sa gitawag nato og broadcast gud mismo. Kung sa atong ipasalamatan ang Ginoo ani na oportunidad mga kaigsunan for the past 26 years that the Lord has entrusted us ani na ministry, no? Ug nakita nato mga kaigsunan na ang kamot sa Ginoo makahibulungan, no? How the Lord provided us mga kaigsunan, no? Tinuwala sa doon na magitay mga tawag natong obligasyon, mga gastuhonon mga kaigsunan, apan ang Ginoo mo'y nagasustinar kanato. It was not easy, no? Dili basta-basta ang ato ang pagsugod mga kaigsunan. Sa ato pa kanang muyunta og from rag gyud sugod gyud ta kung asa ta gipahiluna sa Ginoo. Kay pinagi magud niani mga kaigsunan, walay bulhaton na ipiyal sa Ginoo kanato na overnight lang. No? Kitantanan mo agi gyud ta og kumbati, darog gyud mga kaigsunan, clearing, no? Sa mga manguma pa dili ta pwede na makapugas dayon og binhi kung dili nato clearingan ang maong tawag nato field, no? Kuhaon ng mga sampinit, daruhon og maopay pagpugas nato sa binhi. Apan samtang nagapugas ta sa binhi mga kaigsunan, ang ato ang pasensya ma-develop, no? Ma-develop yung atong patience kay dili man na basta-basta lang dayon na mupugas tag humay o mais na mamunga dayon. It takes time mga kaigsunan. Apan usa ka butang na ako nagmapasalamaton sa Ginoo on how the Lord provided us for the past 26 years mga kaigsunan kining DCBC o Davao Christian Bible Channel, Channel of Life. Kung inyo may numduman mga kaigsunan, wala mo'y makita maski kausalang na kini inyong higala sa kanginan o ba ni Sister Dottie na nagapalimos o nagapangayo o gitawag natong donation o support sa katawhan o sa mga viewers. Kay usana sa mga gitawag nato na sugo sa Ginoo, no? When we started DCBC mga kaigsunan, usa sa mga butang nagingon sa Ginoo, never ask, no? Di daw kuno mangayo mga kaigsunan og panalapi o donation pinagi sa paggamit niani na platform kining gitawag nato media or social media karon. Sa una mga kaigsunan, it is through broadcast, no? Pinagi sa paggamit sa tawag natong TV channel using tawag natong transmitter, no? Kadaghanan karon sa ato ang kapanahunan tanagsa na lang kayo ang gagamit og broadcast through transmitter or TV antenna. Kay halos tanan karon mga kaigsunan dinhi sa Pilipinas, no? Doon na naman tayo mga cellphones, gamit na nato atong mga internet mga kaigsunan, no? Ingana na ang sistema. Apan tiliwala na mga kaigsunan sa akong ingon ganiya, for the past 26 years, we never ask anybody, no? Using this platform mga kaigsunan na mangayo ta og panalapi o suporta. Kay usa na sa mga instructions sa Ginoo. Rason na ako nang gisgutan mga kaigsunan to testify on how the Lord is faithful, no? Unsa ka maayo ang Ginoo na nagtagbo sa tanan namong pagkinahanglanon for the past 26 years. Medyo nawala lang tatong panahon sa COVID, no? Apan salamat sa Ginoo that we are able to recover. May balik man kita mga kaigsunan. Kay kung sa gisugdan sa Ginoo, iya gyud ang tapuson. Busa ning kagabion karon in behalf sa programa ni Sister Dottie, kay wala man siya, no? Kita say ni Puli karon gawa sa ato ang daily nato na pagdasig ninyo sa matag buntag
mga pabilin gyud na makaigsunan, no? Kanatong sa buntag nato is only more or less about 10 to 12 minutes naman na siya makaigsunan. Apan ato na nang dakong kalipay na nakaparty mi sa inyuhang adlaw na pagkinabuhi. Busa dalaygon ang Ginoo, padayon gyapon ta makaigsunan, wala mausab ang sugo sa Ginoo. Kanamo, no, personally, no. Narana sa inyo ha kung kamo mangayo mo sa telebisyon o sa inyuhang social media. Apan alang kanamo makaigsunan, gingnan gyud ko sa Ginoo na never ask any donation or money. Apan sa ingon ganiha, the Lord is faithful kay bulungan makaigsunan. No, millions of millions na ang ato ang nagamit pinagi sa ato ang pag-broadcast, no, kay dili lalim ang paggamit og transmitter sa una. You need money, you need people, maintenance sa transmitter, sa tower, mga kaigsunan, ang electricity, no, dagan kayo ta og mga baryanon, mga kaigsunan. Apan we thank the Lord is so faithful, no. Busa igsuon ning takna karon kung unsa man na imuhang mga problema nagiatubang. Ayaw kagulig soon. Kung naibalo lang ka kung kinsa ka diha kang Yeshua, kanang gitawag na itong positioning ourself diha sa Ginoo, He will always provide us, mga kaigsunan. No? He will always provide. Whatever need we have, mga kaigsunan, naibalo ta na atas kabubuton sa Ginoo, tagbuon gina sa Ginoo. Isang pagaling ning kagabinon karon. Busa padayon ta, doon na tayo diskutan ning kagabinon karon, mga kaigsunan. Anong gitawag nato og secrets of overcoming temptation, no? Mga sikreto na kita mahimong madaugon sa mga temptasyon based on Joseph's story, no? Kaning storya ni Joseph ato ang isgutan. Una sa tanan, makaigsunan, sa panahon ni Joseph wala pa nabubo ang balang Espiritu Santo or the Holy Spirit or Roh HaKodes. Muna advantage kays para sa ato ning kapanahonan karon because the Holy Spirit has already poured out na katong giprophecy ni Prophet Joel that in the last days I will pour out my spirit upon all flesh. No, advantage kay nato mga kaigsunan because it happens in the book of Acts, mga kaigsunan. Katong 120 katinunan ni Yeshua uban si Mary, the mother of Yeshua, mga kaigsunan, no, na nabautismuhan with Peter, no, niadtong taknaaw. At that point Peter was so bold, mga kaigsunan, na usalang kawali, there were more or less 3,000 came to know the Lord, no? Usalang kawalihan, mga kaigsunan, 3,000. No, that was the first evangelistic meeting that happens, mga kaigsunan, after the power of the Holy Spirit was poured out nitong 120. No, power kay, mga kaigsunan. Apan ning takna karon sa ingon ganiya, advantage kay sa ato apan tiniwala niya na atong hisgutan, mga kaigsunan, mukuha ta og leksyon o mukuha ta og pagtununan sa kinabuhi ni Joseph, no? Kay kung mahisgot mo tag temptasyon, ang una moabot sa atong hunahuna in the Old Testament is Joseph. Giunsa ni Joseph, mga kaigsunan, pag maniubra na nahimo siyang madaugon, tiliwala sa mga hagit sa asawa ni Potiphar na makighilawas kaniya. Unsay mga strategy, unsay mga paagi ni Joseph that he was able to overcome. Kung sayinan ka, mga kaigsunan, kung wala niya itong madaog to na temptasyon, no, magpait ang tibok pamilya ni Joseph, mga kaigsunan. Remember, at that time there was a great drought coming, no? Naka-schedule na sa planos ni Lord Almighty that there will be a great drought, mga kaigsunan, or nihit sa pagkaon, no, in the Lord's times, in the Lord Almighty timetable. Muna bitaw sa ato mga declaration, ang ato mga pag-ampo na may sulod gyud ta sa orasan ni Lord Almighty, na dili ta magbuot-buot, di ta mag-una-una, mga kaigsunan, sa atong kinabuhi. Dapat with all patience, mga kaigsunan, sa puno na pasensya, mupaabot ta sa Ginoo, kay wala lagi shortcut ning kinabuhi. Kitan tanan muagi og proseso, mga kaigsunan. Busa, overcoming temptation is never easy. Remember that. Dili na basta-basta lang. Dili sayon, mga kaigsunan, na mo-overcome ta og tawag nato temptasyon sa kinabuhi. No matter how much we try to fight against it, mga kaigsunan,
our sinful nature get the best of us. Dahil kumbati mo ni ang atong kinabuhi. Busa bitaw, adlaw-adlaw, doon natin mga temptasyon, dili lang sa babae, dili lang sa lalaki, makaigsunan. Ang temptasyon walay gipili. Muna labing tinuod, no? Walay ginapili makaigsunan. Edukado ba ka, graduate ba ka, unsay mong apelido, wala nagasapayan ng makaigsunan kung kinsa inyong mga kaliwat, ang temptasyon, realidad nagaabot sa kinabuhi sa tao. Nana kanato makaigsunan on how we overcome it. Sa atong kapanahunan karon, advantage na kita because we have the Holy Spirit. We have Roha Kodes sa atong kapanahunan karon. Sa panahon ni Joseph makaigsunan, wala makaigsunan, no? By appointment lang to, ginapili. Ug nagtuo po ko makaigsunan sa life ni Joseph, he was enjoying also the presence of Roha Kodes. Apan ang maing balita makaigsunan, the good news for tonight, the story of Joseph in the Bible gives us promising secrets to making it possible. Posible gyud makaigsunan na mahimo tang madaugon sa atuang pagpangalagad sa Ginoo. Hallelujah. But before diving into that makaigsunan, let's now know Joseph's story first. Tanaw nato as a background for our main study. Tanaw nato kung kinsa ni si Joseph makaigsunan. In other words, getting to know Joseph and his story. The name Joseph makaigsunan, ato ning tagsa-tagsaon, no? The name Joseph was taken from the Hebrew term Yosef, no? Kana na yung pulong na Joseph, gikan na sa Hebrew na pulong Yosef, which means may he add. Ang meaning na makaigsunan, may he add. It delivered itself from the root word yasap, makaigsunan, meaning to add, ang pagdugang makaigsunan. Speaking of add makaigsunan, Joseph's mother, after giving birth to him, sa diyang nataw na si Joseph makaigsunan, ang iyang mama mismo, in the book of Genesis, abla nato sa Genesis chapter 30 verse 24, aron masabta nato makaigsunan kung unsay background ni Joseph, why gipanganlan siya Joseph. May magina balaan po nato, no, kung kinsa ni si Joseph, kay dali kay tamo quote sa iyang storya apan nindot gyud na ato pong matun-an ang pangalan ni Joseph. Ngayon sa Genesis 30 verse 24, may the Lord add to me another son. Human makaigsunan na iyang mama makaigsunan, nagampo siya na unta madungagan paglaing anak, di ba? Isa may igsoon ni Joseph, di ba si isa makaigsunan. Pastor John, kisa ka itong igsoon ni Joseph, si Benjamin makaigsunan. That was the prayer of her mother, na unta madungagan pa ang ako ang anak. That's why he called the name Joseph and said to the Lord, shall we add another son? Muna yung meaning niya na makaigsunan. So atong nakita, this was evident in another statement by Joseph's mother in Genesis 30 verse 32. Makaigsunan, verse 23. Genesis 30 verse 23, ingon siya, God has taken away my disgrace. No, kay taod-taod mong gini siya makaigsunan na wala makaanak. Makaigsunan si Rachel, makaigsunan, no. Grabe ang iyang paabot makaigsunan, ang iyang igsoon na si Leah, purot-purot na ang si panganak, makaigsunan. Busa ingon si Rachel, God has taken away my disgrace. In other words, the Lord has opened my womb. Importante kayo natong matun-an ang background ni ani makaigsunan. In Genesis makaigsunan chapter 30, we meet Rachel, the wife of Jacob. For a long time, she could not give Jacob any children. This made her jealous of her sister Leah. Muna dunay tungod niya ni grabe ang away ni Joseph, not Joseph but
si Rachel and Jacob. Kay ang iyang igsuon manggod na si Leah, mga kaigsunan, mo'y daghag anak nga taod-taod ang iyang paabot, no? Na una siya nakaanak si Rachel. Later Rachel gave Jacob her servant Vela wife. Leah also offered her servant Zilpah and herself. Kay tungod lagi wa pa kaanak si Rachel, iyang gipadulog ang iyang sulugoon, mga kaigsunan, no? Iyang gihatag si Belha, mga kaigsunan. While si Leah po wa po ng palkansi, ang iya pong sulugoon na babae, iya pong gipadulog si Zilpah aron madungagan ang iyang anak, mga kaigsunan, na gikan kang Jacob. And Jacob had many children with them. Nakaanak-anak yun in town, no? But at that time, nakaanak na, mga kaigsunan, si Zilpah, si Rachel wa pa in town. But then at last, God Almighty remembered Rachel. He listened to her and enabled her to conceive. Tungkol niyan yung makaigsunan ng verse 22 sa Genesis chapter 30, niyanin ka panahon na nakadungog na, makaigsunan, na dunggan ni Lord ang pag-ampo ni Rachel. Busa giabrihan ang iyang taguangkan. And yes, the child was Joseph, makaigsunan. Can you imagine, na-imagine ba nato karon how Rachel was hopeless, could have sinned before. She thought she would never have a child, but God Almighty finally answered her prayer. Hallelujah, no? Power kayong prayer ni Rachel, mga kaigsunan, kay diya sa iyang taguangkan ni gawas man ang tawag nato ang niluwas sa ilahang tribo, mga kaigsunan, no? Dili lalim to ilahang kaagi, no? How Joseph was mistreated by his brother, his half brothers, mga kaigsunan. At makita din how she was hopeless, mga kaigsunan, thinking that she could have nawa gisay anak upon the Lord finally answered the prayer of Rachel. Tanaw na itong background, mga kaigsunan. As you could conclude from this previous section, Joseph was a son of Jacob and Rachel. From Rachel, mga kaigsunan, Joseph had Benjamin as his only brother. No, duwa lang ni sila mag-igsuon, mga kaigsunan, si kuwan na gyud in town ni Joseph and Benjamin, mga kaigsunan, his only brother. The rest were half brothers born from Leah, Belha, Zilpah, who were as follows: Simon, Levi, Zebulun, Issachar, si Dan, si Gad, Aser, Nephtali, Reuben, and Judah. Gawas niya na, doon na po siya yung mga igsuon na babae actually. His story in a brief, mga kaigsunan, sa mubo lang na panahon tanato. How Joseph, mga kaigsunan, Joseph's story is a bit long, but since our focus in the instant of overcoming temptation, we will just go over the rest of his story briefly, mga kaigsunan. At makita, Joseph, mga kaigsunan, grew up as his father's favorite son. Si Joseph mo'y pinaka-piborito na anak ni Jacob na tungod niya ni puno og kasina ang iyahang mga kaigsunan. At tumabasa din, mga kaigsunan, he made him a colorful coat of very expensive garments such as was worn by a noble youths. Sa tanan anak ni Jacob, mga kaigsunan, si Joseph lang ang nagastuhan ni Jacob. Gipabuhatan og tawag nato og kaning sapot coat, mga kaigsunan, with many colors or colorful coat, mga kaigsunan. A very expensive cloth, mga kaigsunan, that was used, mga kaigsunan. This made his brothers jealous of him. Tungod niya ni halata mo kay, mga kaigsunan, di man gud matago na si Jacob doon nagay tawag nato favorite son, mao si Jacob o si Joseph, mga kaigsunan. Joseph as si Jacob dili matago sa mga half brothers ni Joseph na siya ang favorito.
No, klaro kay na. In the first one, his brothers sheaves of grain gathered around his bundle and bowed down to it. O atong ninduman makaigsunan na si Joseph had a dream. No, mo ni yandam ko sa Genesis chapter 37 verse 7 na katong bundle of grains makaigsunan gathered around, bow down before Joseph. In the second dream makaigsunan atong makita, the sun and the moon and the 11 stars representing his family all bow down before him as well in Genesis 37 verse 9. No, ato lang ning hinaynayon makaigsunan aron ato yung masabtan, importante gyud nato na makita nato ang background sa kinabuhi ni Joseph kung sa iyang giagihan aron makasabot kita makaigsunan na kita na tinawag ni Lord, dili ni siya basta-basta makaigsunan. Mabalaan nimo kung ikaw tinawag ni Lord, dili pugoso makaigsunan o di ta mamugos makaigsunan, it will just happen. Kung nakay tawag sa Ginoo, dili na siya makaigsunan na kita ang maningkamot, no, kita ang tawag nato og mangusog na buhato nato makaigsunan ang calling na gihatag sa Ginoo. Na mahimo batang pastor, mahimo batang Bible teacher, apostle, no, it's all in the hands of the Lord, just like the life of Joseph. Mga kaigsunan. In preparation ni, grabing preparation. I know mga kaigsunan, ikaw nakatanaw karon, naibalo ka kung ikaw nakaitawag gikan sa Ginoo. The Lord is preparing your heart. No, bata pa ta, dunay mga circumstances sa atong kinabuhi na the Lord has intervened. Mo-intervene mo ko ng Ginoo. Kang yawa mga kaigsunan, mahimong interesado kayo sa atuang kinabuhi sadang makita niya na lahi ang dalan sa atong kinabuhi, sukwahi sa ubang ordinaryong tao. Remember that we are called, mga kaigsunan, handpicked ta sa Ginoo. Ikaw karon nagatanaw, dili na basta-basta imong kinabuhi, pinili gayud ka sa Ginoo. Wingi tag handpick, kana gyud mismo ang nagpili nimo ba? Sa kadaghan tao sa tibok kalibutan, sa imong generation, sa imong kapanahunan, ang Ginoo dunay plano para sa imo. Gipili gid ka sa Ginoo for a time such as this. Just like the life of Esther, no? If you will study the life of Esther, si Esther gipili sa Ginoo for a time such as this time. Kita sa mga kaigsunan, yatang gitawag for a time such as this time in our generation. Busa si Lord dunay plano para sa imong kinabuhi. Ayaw ka diskurahi, ayaw ka hadlok, ayaw ka taranta, no? Kung say imong giagihan kay si Lord mismo dunay katuyuan sa imong kinabuhi. Okay, padayon ta mga kaigsunan. His brothers became angry that they threw him into the empty well, no? Tungod sa ilang kasuko mga kaigsunan, no, ilang gusto ta pila sa mga igsoon gusto gyud na patyon na si Joseph kay naghatod lang to si Joseph unta og rasyon, mga pagkaon, sustenance para sa mga igsoon. Apan makaigsunan tungod sa ilahang jealousy. Mo na bitaw no, lahi na pud na topic ng jealousy. Unsa na kadelikado ng dunay espiritu sa kasina na magunay mo bira nato paingon sa ubos makaigsunan. Di gyud ta kabantis pa pangalagad sa Ginoo. Kung napuno ta kasina sa uban ng mga alagad sa Ginoo, kana makita natong uban na alagad sa Ginoo na murag hayahay man kayo, grabe ang blessing. No, gibless pa kayo sa Ginoo niya ikaw, grabe ang imong daro, grabe ang imuhang pagpaningkamot apan murag wa may resulta. Ayaw kabalaka ka ikaw ang sunod. Ana lang na makaigsunan, always think what is good, always think what is right, makaigsunan. No, kung say pure, mo na atong nahunaon og butang sa atong kasing-kasing. So, ang iya mga igsoon, makaigsunan was planning to kill Joseph. Iplanuhan na ni, grabe ang ilahang plano, no? Dugay na ni sila daladala ni aning kasuko o kasina sa ilang igsoon na si Joseph. Murag doon na sila oportunidad ni panahon na kay wala man si Joseph na naginusara uban sa yang 11 o dili napulo pa
Napulo pa kaigsuon makaigsunan kay wala pa man si Benjamin. Yan yung panahon. Oh, na, no? Benjamin at this time was still uta nato a baby boy, no? Bata pa. Usag iplanuhan. Dugay ilang plano kan Joseph makaigsunan na ilag yung patyod si Joseph para mawala na ang ilang kasukog kasina kay si Joseph manggod sila nagpadaygan sa Ginoo, no? Pinagi sa damgo. Kay I believe mga kaigsunan until today the Lord uses dreams. Ako kumbinsido gyud ko mga kaigsunan na atong Dios na magagahom nagagamit og damgo na makikstorya kanato busa alerto ta dapat, no? Dili ta magpaluya-luya mga kaigsunan. Dapat we always be filled by the Holy Spirit. Mga importante. Be guided by Ruach HaKodesh that we could not fulfill the lusts of the flesh, mga kaigsunan. So ato makita, mga kaigsunan, they did not tell their father what really happened. Mauli na lang niya mga igsuon. Unya ang iyahang katong coat, a colorful coat, ilahang gi padugan sa dugo sa karnero na ilang ipagawas na si Joseph gikaod sa mamangtas na mga wolves mga kaigsunan dito sa ilahang dapit. Mao ni ilang ipakita unta kang sa ilang amahan, no? Kang Jacob, because Jacob loved Joseph so much. They showed him Joseph's colorful robe that they stained with a goat's blood, appear as if he was devoured by an animal. Nana sa verse 33. Genesis gapon chapter 30. In verse 33, no, atong basaw na aron makita gyud nato na ang iyang mga igsoon makaigsunan nipatay sila og goat matupas kasulatan og ilang gibubo ngadto sa sapot ni David to convince his father that Joseph was devoured by the wild animals in the wilderness. Mo nilang gusto nila na moabot makaigsunan ato makita din how wow, what a betrayal, what a lie, no? Grabe ang kanilaging kasina lagi makaigsunan. Mubunga gud ni siya og betrayal and full of lie. Because of this makaigsunan, Jacob tore his clothes, put on a sackcloth and grave for his son. The following days, even with his sons comforting him, he insisted, "No, I will continue to mourn until I join my son in the grave." In verse 35, no? Tama itong verse 35. In other words, mga kaigsunan, pagkadungog ni Joseph, iyahang hubo ang iyang sapot, nipuli siya og saklot. Anang tawag nato og sako, mga kaigsunan, to show that he is in tawag nato sorrow and mourning. Ganam na sa una kang ang mga prophet sa una, mga tao kung maghinulsol sila, ilang gamito ng saklot kanang sako to show mga kaigsunan that they are in repentance, na wa gyud sila malipay sa ilahang giagihan sa ilang kinabuhi. Okay, padayon ta mga kaigsunan. That is in verse 35, no? Ipakita na itong verse 35. Yung siya, "No, I will continue to mourn until I join my son in the grave." No? Ato makita diya mga kaigsunan on how Jacob really mourned for his son. Doy kay no, yung amahan actually mo ni hinungdan na si Jacob mga kaigsunan na imbis unta di pa kayo tiguang, napiktuhan kaayo siya physically. His eyes were, ang mato pa sa scripture actually, ang mata ni Jacob nakahanap-hanap na. Kaya kanimo mapuno ta sa kaguol mga kaigsunan. No, mapiktuhan ang atong eyesight, atong pananaw, na huwag nanay noy katarak mga kaigsunan because of what we call mourning or what we call mga kaigsunan na kanang grabe ang ato ang kaguol sa kinabuhi. Busa encourage yo, no? Ayaw lunang anang imong kaugalingon diha sa pagkaguol sa kanunay. Kay maunay makapahugno sa imuhang lawas physically.
So in other words, mga kaigsunan, Joseph was brought to Egypt. Kaya gipalit man siya sa mga tawag natong mga businessman. Ang mga businessman na ni, ang ilang business is to buy and sell servants. No? Mahimong sulugon o Joseph, in other words, he became slave. Nahimo siyang slave. Yung kag slave mga kaigsunan, nagpasabot na natanggalan ka sa imong tawhanong katungod. Wala na kay katungod sa imong kaugalingon. Nawala imong pangalan, dili na katawagon og Joseph or whatever name na ginatawag ka. Ang tawag sa imo you are a slave. Og duna na nay number, slave number 1, slave number 2, slave number 3. No, dili na ang imuhang pangalan. In other words, nahubuan ka sa imuhang personalidad mga kaigsunan. No, grabe na makahugno, no, kanabitang matod palagi sa kadagan ako ang mamit ng mga tao na gikan na priso mga kaigsunan, no. Once daw mapriso ka mga kaigsunan, no, wag kag nahubuan, natanggalan ka sa tanan nimong pagkatao. Oh. Mao po ning nasinati ni Joseph. Kay kani parang iya wa intaw siya sala. Gibit-bit lang siya dito, gibaligya sa mga igsuon. Og niabot siya sa Egypt, ug gibaligya niadtong mga tawag natong mga negosyante ug gibiding, no? Mingay kag bidding na magkuan ba, mag-inulugay kung kinsay makaangkon nimo. Ug tungod niya ni makaigsunan, giangkon siya ni Potiphar, usa sa mga sinaligan ni Pero niadtong panahon na. Pila ta ka oras, Pastor John? Pila na ka oras? O tanato makaigsunan kay okay. Ato mong hatagag background ni makaigsunan kay wapo mo na magtuunta sa life ni Joseph, no, kanabitang taga natong background kung unsa ang iyang giagihan, mga circumstances, makaigsunan, evidence on how Joseph react makaigsunan sa iyahang giagihan. No, dili lalim ni. Kanang i-betray ka sa imong kaugalingong mga igsuon, i-betray ka sa imong loved ones, dili na lalim makaigsunan. Pait ka na, mura kagi lubong na buhi pa nga na pakastorya makaigsunan. Dili na ito nakita makaigsunan that Joseph was betrayed by his brothers, half brothers. O gidala siya dito sa Egypt. Pagabot sa Egypt, lahi man ang pinulungan dito, he has to start from the beginning. He has to learn that the tradition, language makaigsunan, dapat tunana ni Joseph kay kung di ka kabalo sa lingwahe, wa kay bawat makaigsunan. Busa ato makita din na si Joseph ni sugod Diyos number 1. Remember that Joseph was the favorite of his father. Kung sa kinananay pa makaigsunan, ang pinakalaming parte sa karnero o unsa may ilang ginaluto, dito ginahatag kang Joseph. Kay Joseph was the favorite of his father Jacob. Ingana ka hate siya sa iya mga half brother. Kay ang pinaka the best always ang makakaon, makadawat si Joseph na lang gyud pirmi. Makaigsunan. In other words, Joseph was spoiled. No? Spoiled to si Joseph makaigsunan kay iya gyud pirmi ang pinaka the best. Nya karon nahimo na siyang sulugon. Wala na siya maka-enjoy sa benefits, mga benepisyo sa usa ka hariunon na batanon. Kay nahimo naman siyang sulugon. No? Wala ta kabalo sa gikaon nitong Joseph. No? Wala ta kabalo makaigsunan. No? Basi nangaon na itong mga ginadili sa mga butang na dili unta ipakaon sa Ginoo. Apan hinuon, itong panahon na, wala pa man itong napulo kasugo na nigawas. Kay nigawas ang napulo sa kasugo sa panahon man ni Moses. Apan luyon niya na makaigsunan, he has a new environment, a new people around him, the Egyptians. He started as regular servant. Kana musulod ka sa usa ka trabahoan, underdog kayo pirmi makaigsunan, no? Kana bitang ikaw ginay sugo-sugoon na ng uban nimong mga mangtas na mga sulugoon kauban. Kay ikaw may ulahin na niabot. Ikaw
bakbakan kag sugo ani ana. Muna hitabo kan Joseph. Ay dili naman to siya ra ang sulugoon o slave niya itong panahon na sa panimalay ni Potiphar kasi Potiphar makaisunan owns lands, owns mato pa sa kasulatan, tagiya siya og mga farm, cattle mga kaigsunan, no? Mga tanang klase na mga mananap na gibuhi ni Potiphar. So in other words, si Potiphar dako siya og tawag natong property na kinahanglan siya daghang slave. So in other words, dili na to si Joseph. Daghan tong mga slaves dito, daghan na mga gitawag nato kanang mga mangtas na kay ng mga sulugoon dito. Mga bunguton na, matod pa nila mga kaigsunan na moto tingali no pagabot ni Joseph dito gitamparos diretso. Nga na man na. Tamparoson ka diretso aron di ka maghaud-haud. So Joseph really started from the beginning mga kaigsunan. Sinugdanan gyud nagsugod gyud si Joseph pula to siya na nahimo da yung pinaka number 1, sugod to siya, no? Sugo-sugoon mo itiglaba sa mga sanina sa iyang kauban na mga slaves pod. Siya pirmi ang ulahin na makakaon, muhulat lang siya binlan pa. Ingana ang giagihan ni Joseph kontra sa iyang giagihan as ayut, no? Okay. Piborito ni Joseph ni Jacob mga ubas, apples tingali kaya naman na dito sa Middle East mga kaigsunan naman po na dito, no, mga putindaghana na mga malamian na mga pagkaon ang naa sa lamisa at tubangan ni Joseph apan sa usalang kapamilok mga kaigsunan nabaliktad ang tanan. Ang iyang kinaon mga kaigsunan mura nag mga di matulon nga naman na mga kaigsunan, no? Okay, kita magay ng mga Pilipino, daghan kayong mga Pilipino makaigsunan na dili mayo mo pakaon sa ilang mga sulugoon, no? Maglahi ginang magpaluto, ila lami kayo ilang mga sulugoon, no? Wa gyud lami in taong pagkaon. Apan din nato makita makaigsunan, he started as a regular servant. But seeing his success in everything he did because God Almighty was with him. Mao mo ning susi diya. And the Lord was with Joseph, mga kaigsunan. The Lord blessed Potiphar for Joseph's sake. Umaingon sa kasulatan. Ang rason na ni uswag actually si Potiphar, kay si Joseph to adito na nagbaho. Mao na dapat unta makahitabo sa ato ng mga Christians, mga believers na nagapanarbaho sa secular, nagapanarbaho sa mga dagkong kumpanya. Dapat kita ang mahimong kahayag sulod sa kumpanya. Dapat kita ang mahimong blessing. Dili kay mo mag-una-una og strike mga kaigsunan na mangayo increase. Late pa mga bot mga kaigsunan si kalit sa trabahoan. Sayo pag yun mo hawa unya silang tan-aw sa cellphone. No? Dili mahimong blessing. Apan si Joseph mga kaigsunan was determined. Nagtuo ko na wala mamatay ito ang iyang padanahon sa iyang damgo. May araw ka rin. Malingon ni Joseph. Sadyang moabot na imuhang day, imong adlaw. No, walay yawa, walay demonyo, walay panulay, walay espiritu sa tawag natong tunglo or generational curse na makapatol sa tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ana na makaigsunan, no? Sa yung gani ha, we have to go through process. Nagi na makaigsunan, agwanta lang brad, sister. No, kay wa man ta magdali. Dapat naka-tune in ta sa timetable ni Lord kay once na nata sa timetable ni Lord, perfect na makaigsunan. Mangitag perfect, no? Hallelujah. Busa atong nakita din ni Joseph makaigsunan, nisugod, grabing panarbaho. Apan the Lord was with Joseph. No, kanang nasa verse actually Genesis, from Genesis chapter 39 verse 1 to 4. Makaigsunan ato makita din how the Lord was with Joseph. And because of that makaigsunan, Potiphar promoted him to be in charge of his household. Nahimo siya ang maong number 1 sa tanan
slaves, mga kaigsunan. Grabe na promotion. Grabe, no? Can you see that, brother or sister? No? Imo ba makita, mga kaigsunan, on how the hands of the Lord was upon the life of Joseph? The Lord was preparing the character, the heart attitude of Joseph. Wala siya ni shortcut, mga kaigsunan, na nahimo dayon siyang number 2 sa kingharian ni Pero. Kaya posible kung niambak to sa diretso, mga kaigsunan, mahimo siyang arrogante kayo. Mahimo siyang garbuso kayo, mga kaigsunan. Doon na pa manggali point sa iyang life, no? Atong makita diha na tiliwala, he went through process. Diya pag yung gitugutan na ma-feel sa iyang mga igsuon kung unsa iyang gibati, katupitang gibitray nila siya. Diba, gibutangan man to ni Joseph og giuli niya tong ilang gigamit na kwarta sa pagpalit og grain to teach them a little bit, mga kaigsunan, no? Atong makita ang pagkatawhanon po ni Joseph. Apan salamat ni Lord kay ni daogman ang iyahang pagigugma sa Ginoo. Ay pwede yung tato, mga kaigsunan, disoron niya tong mga igsuon, kanang padudhon bitaw niya ayo. Okay, actually nang luhod naman gyud to, mga kaigsunan, mao na atong mabasa. They bow down before Joseph and they never recognize that it was Joseph. Si Joseph siyempre nakaila, no? Sa mga niliukan, abilidad sa mga igsuon. Apan si Joseph, mga kaigsunan, wala gyud siya mo, nagpakaroon siya na he was an Egyptian. Nausab man to yang the way he dress, the way he speak, mga kaigsunan, no? Yag yung gisunod ang mga nahimo siyang ituhanon, mga kaigsunan. Apan by heart, he was yag ito, mga igsuon, he was the son of Jacob and the son of Rachel. Wa gyud mausab ang iyang heart, mga kaigsunan. So makita nato diya sa Genesis chapter 39 verse 1 to 4. Mga kaigsunan, Potiphar promoted him to take charge of his household among other responsibilities in Genesis chapter 39 verse 1 to 4. Ato na nang basahon, mga kaigsunan, no? Tanaw nato ning Genesis 39 verse 1 to 4. Kay dili ta mo tapos niani, mga kaigsunan, no? Tanaw nato ni tuta sa Bible, Genesis chapter 39 verse 1 to 4. Aron makita gid nato, mga istorya, ang storya ni Joseph. And Joseph was brought down in Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, the captain of the guard, an Egyptian, brought him to the hands of the Ishmaelites, which had brought him down neither. And the Lord was with Joseph. Lami kayo kanami tayo yung bitaw, mga kaigsunan ng scripture. And the Lord was with June. Ano ba? And the Lord was with Mauna, pagkanindot, mga kaigsunan. And the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man. Sinang kanina? And the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man. And he was in the house of his master, the Egyptian. No, say pasabot na ng prosperous, well-favored. Kita manggod, mga kaigsunan, kumingong itag prosperous. Excuse me, ang atong una-una magudayan kwarta. But Joseph was well-favored by the Lord. At tungod niya ni, mga kaigsunan, napaboran gyud kaayo siya ni Potiphar. Makita maguda, mga kaigsunan. Ingon si Potiphar, mo ni sa ato apa na dili mga believers in the Lord, mo ni nagdalag buinas akong kinabuhi, no? Mo ni ingon ni Potiphar, mo ni nagdalag buinas sa akong negosyo. Okay, siyempre wala makabalubahid sa Ginoo. Para nato ng mga believers, wala may buinas. Walay lucky. We are all blessed. Mga kaigsunan, word na bless kita, mga kaigsunan, dili kay kanang tawag nato na wanan ta kanang na lucky ta, kanang na naka-jackpot, dili, mga kaigsunan. Kaya itong kinabuhi na sa mga kamot ni Lord Almighty. And the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man. And he was in the house of his master, the Egyptian. Sa nang kana, a slave becomes a very prosperous man. Asa kakita niya na, mga kaigsunan?
from rag to riches. Tingali ako ma-imagine tong first day ni Joseph dito sa mansyon ni Potiphar. Dito in town siya sa salog naghigda kanang bitang mga sagbot mga kaisunan, kanang mga sagbot sa grain mga kaisunan. No, niya pilara wa mo to say sapot actually. Kung sa yung gisulob mora to yung gisulob paingon sa Egypt. Dagidala siya sa mga Ismailites. Wala siya, he doesn't own anything. No? Kanang gitawag nato sa term nato na sana sapot. Unsa ito term na Rojon? Sapot lawas lang. Mga kaigsunan, kung unsa to yung gisulob mora gitawon to yung property. That was what Joseph has sa iyang kinabuhi. Being blessed as a slave. In other words, he was blessed while he was still a slave in the house of Potiphar. Sinang kanya na mga kaigsunan? Gibless siya ni Lord na sulugoon siya ni Potiphar. Nasa sa balay ni Potiphar upon he was so blessed mga kaigsunan because the Lord was with Joseph. Verse 3. And his master saw that the Lord was with him. Mauna lagi. Nano makaingon siya, the Lord was with him. So in other words, si Joseph makaisunan, wa lang to nagpakahilom. He started sharing to Potiphar bahin sa iyang kinabuhi. Bahin sa iyang God Almighty nagilagaran. Mali sikreto makaisunan. Samtang nanarbaho si Joseph, wala to siya oras pagmata, tarbaho diretso. Tugay matulog kay nanarbaho, kinsa ko di makita anak sa imong agalon. Kaysa di atong uban na mahilag manarbaho kung na ang agalon, kung wala. Higda-higda lang sa atong panahon pa karon. Kung na si boss, grabe kay manarbaho. Kung wala si nagtanaw sa cellphone, na makaisunan. Tanaw sa TikTok. Sa atong kapanahonan, apa si Joseph wala. Focus siya makaisunan. He learned it from his father Jacob. Kaya nagtuko dako kay influensya si Jacob sa kinabuhi ni Joseph. 1-in-1 to, Bible study adlaw-adlaw. Kung nabitaw kani atong mga anak mga kaisunan, kamo na wa pay anak puhon. Tutuki gina ninyo inyong mga anak puhon. Kay kana sila kausara gina moagi sa ato ang kinabuhi. Mga kaisunan, kay kung doon naman tayo kabilin sa atong mga anak na legacy na atong makita sila na nangalagad sila sa Ginoo, kita po nakita nila that we are serving the Lord. Mora gina, wala na ilain mga kaisunan. Padayon na to. Ano yun din And the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man, and he was in the house of his master the Egyptian. And his master saw the Lord was with him. Kita yun mga kaisunan. Visual to, no? Visual good, literally. Makaptan, makita ni Potiphar mga kaisunan na si Joseph nangalagad yun sa iyang gialagaran na Lord Almighty. Dili lang to kanang by faith, no? Kanang uban mo ko nila by faith na nga to, brad. Dili. Nakita yun, that was visible. Just like the ark of Noah was visible mga kaigsunan. Dito din na to kinalag pagtuo. Kaya nakita man yung resulta na nay arka. The same thing with the life of Joseph. Potiphar saw that the Lord was his Lord Almighty was with him. And his master saw that the Lord was with him. And the Lord made all that he did to prosper in his hands. Ay ng kanya na. Tanan na ginabuhat ni Joseph mga kaigsunan, kinsa ko di maibog niya na ng mga kababayan. Maibog yun kay sinangkag mahimo na kang kuan na dili ato ko Pastor John, dili lang to si Potiphar's wife ang nangibog kan Joseph. Daghan dito kauban ni Joseph ng mga slaves na mga babae mga kaigsunan nag sight po kan Joseph. Kita man nila how Joseph was blessed. Pero ang asawa ni Potiphar dunay advantage. Ano naman? Home court man siya. Makakuan siya, makademand siya
Actually, grabe ang yung demand kang Joseph na makigahilawas, muhigda sa ilang higdaanan. Apan katong uban ng mga sulugoon, adi man to kadritso ni adto. Pero wa ta kabalo. Kay Joseph was also like us. Tao siya, no? Mga kaisunan, birig-birigan patos ubang mga kababayan, nakauban niyang mga sulugoon. No? Apan Joseph, mga kaisunan, was focus. Mao na nindot kayo kanang focus ta mga lagat tas Ginoo. Naman yung ta looking unto Yeshua, the author and the finisher of our faith, mga kaisunan. Pagkanindot, no? And his master saw the Lord was with him, and the Lord made all that he did to prosper in his hand. Tanan na buhat ni Joseph, muswag yun. Tanom siya, amunga. Muatiman siya og karniro, baboy, siyempre mga kuan man lumaluma mukaon man gini mga kaigsunag mga baboy ni mga kuan. Abi Egyptian dili di ay. Posible. Kay bag-o lang man na sila na nasudlan sa pagpanudlo na, no? Posible makaisunan. Sama na sila ni King Nebuchadnezzar, no? Ato makita nini na unsay buhaton ni Joseph, atiman siya sa mga karnero, kanding, kamilyo ni Potiphar. Grabe, magdubli-dubli. Wa sukad kita si Potiphar na ang iyang karnero, kanding, mga anak tag-upat. Ang iyang kamilyo tag-upat, ang anak tagsa naman yun, duha ang pinakataas, tulo. Pero sa panahon na si Joseph ang nagbantay sa iyang mga livestock, mga kaisunan, mga manukan, kandingan. Grabe multiply because the Lord was with Joseph. The Lord was blessing the hands of Joseph. Mungi kag i-bless imong kamot, mga kaisunan, anything na imo i-touch becomes gold. Mo na ano? Na imong bulawan, it will increase, mga kaisunan. Increase tanan ang ginabuhat ni Joseph. Mo ni nakanindot kayo. Nya mao ba ang promise ni Lord sa ato that He will bless the works of our hands. No? Pero sa kingon ganiya, ang ato ang ginatun-an, mga kaigsunan, mga sikreto ni Joseph, actually taas-taas pa kayo ni siya, pero wapo kayo na pagtununan, mga kaigsunan, daghan kay tagmapopo niya. Napatas introduction, mga brothers and sister. Verse 4, and Joseph found grace in his sight. Because of that, mga kaigsunan, si Joseph napaboran sa mata ni Potiphar. Found grace in his sight. And he served him. And he made him overseer over his house. Because of that, mga kaigsunan, nakita ni Potiphar that Joseph was honest, Joseph was sincere, Joseph was diligent, mga kaigsunan, Joseph was intelligent. Di paboran. Muna kita ng mga nangalagad sa Ginoo, mga kaigsunan, sa hungingon lagi advantage kay ta karon sa atong panahonan because we have the Holy Spirit, we have Roha Kodes. Muna ingon witaw si Santiago, if any one of you lack wisdom, let them ask and pray. So all we have to do is ask Roha Kodes, Lord, give me the wisdom, give me the understanding. Nga na itong mga prayers, mga kaisunan. Yung kagabinon karon. And Joseph found grace in the sight, and he served him, and made him overseer over his house, and all that he had, he put it in his hands. Hallelujah. No, tanan daw na ginabuhat ni Joseph, gipanalanginan ni Lord, mga kaigsunan. No, before tanin kagabinon mo end, mga kaigsunan, as we declare, mga kaigsunan, atong declaration na ginabuhat sa kanunay, no, atong gipasalamatan atong pila sa atong mga kaigsunan na tanaw sa atong live karon, no? Among mga pag-ampo na si Lord Almighty magauban kaninyo sa inyong tawag, no? Kay matag usa ka nato do na may tawag, no? Mayong pagtanaw ni Sister Analisa Bacharpa, no, is watching. Si Raquel Mabanwa Jabinis, thank you for watching. Si Janet Bagay Laguna also watching. Thank you, mga kaigsunan, for your support, no, in prayer, no. Importante gyud na magpalayo mo nato o si Kwanpod
Si Pastor John manayin na ako dahil diri. Mga kaigsunan. So praise the Lord, no? Salamat sa Ginoo. Diri lang sa tama kaigsunan. Sister Renelyn Payog sa Libat. Perfect evening, Pastor, no? Perfect evening po sa itong mga kaigsunan na nasa ng mga pananamalay, no? Ugma sa yuta. Adlawng Sabado, Sabbath day. We thank the Lord for another wonderful day, mga kaigsunan. Hallelujah. So as we declare this evening, mga kaigsunan, no? Salamat sa Ginoo. Introduction pa ta, ha? Sa atong gisgutan bahin sa life ni Joseph. No, nanindot kay ni. Immortality, death impossible. Divine health, mga kaigsunan, sickness impossible. Divine protection, destruction impossible. Divine provision, poverty impossible. Divine direction, mistake impossible. Holy communion, COVID-19 impossible. Mga kaigsunan, no, nakasulod na po ang laing klase na virus, COVID gapon. So mawag na ito mga pag-ampo that the Lord will protect us by the power of the blood of Yeshua. Mulabay lang ang klase-klase na mga balatian. Ibabaw sa atong mga ulo, mga kaigsunan. Di gina makatugpa. No? Di gina makalanding na mga klase-klaseng balatian. Espiritu sa aksidente, no? Ato nagi-kanselar. Espiritu sa kawadon sa pangalan ni Yeshua. In the name of Yeshua HaMashiach, no? Walay any demonic attack sa atong kinabuhi, sa atong pamilya, mga kaigsunan, na mutugpa. Kundi lumabay, mulabay lang, no? Sama na itong, no, dito sa Old Testament, katong sa Egypt, pag iyaw nila itong karniro, ibutang nila sa portahan nila, the spirit of death will just pass by. Muagi lang, mga kaigsunan, kay dili makalahutay. Busa, dalaygon siya ding kagabinon karon, padayon tas pagpangalagad sa Ginoo. In behalf of Sister Dottie, mga kaigsunan, no, kininyong higala sa kanginan, Brother Bobby Abrina Jr., magiging kanyang shalom, shalom. It's a perfect evening. Amen and amen.